Isang babaeng nagde-deliver ng pagkain ang nakalutas ng problema na hindi kayang ayusin ng 20 engineer habang nagde-deliver lang ng tanghalian. Kung talagang napakatalino mo, patunayan mo, ayusin mo na ngayon, sigaw ni John Castillo, ang Chief Technology Officer ng TechCorp. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa control center na puno ng mga nagra-red na screen at tumataas na tensyon. Ang pangunahing sistema ng kumpanya ay patuloy na hindi gumagana ng mahigit 3 oras na nagdulot ng paghinto ng maraming operasyon ng malalaking kliyente. Nagsisimula ng mangamba ang lahat at walang nakikitang solusyon. Si Gloria Mendoza, isang 24 na taong gulang na nagde-deliver ng pagkain, ay hindi doon para ayusin ang problema. Dinala niya lang ang isang order ng tanghalian na in-order ni John sa isang app. Nakasabit pa rin sa kanyang balikat ang insulated backpack nang may napansin siya sa pangunahing screen. Hindi na siya nagdalawang isip, itinutok niya ang daliri sa error code at mahinahong sinabi, "Mukhang may cache memory conflict. Malamang ni-restart niyo ang main server nang hindi mo na nililinis ang transaction buffer." Naging tahimik ang buong kwarto. Huminto ang bawat engineer sa pagtatype at nakatingin sa kanya na parang nagsalita siya sa isang wikang hindi nila maintindihan. 20 oras ang sahod na engineer mula sa mga nangungunang universidad ang nag-isip ng ilang oras. Pero narito ang isang batang babae sa delivery uniform na nagbigay ng diagnosis sa loob lang ng ilang segundo. Napailing si John at napangiti ng mapanlait. "Ay, ang cute naman," wika niya na puno ng pangungutya. "Anong ginawa mo, huminto sa high school? Tapusin mo muna ang paghatid ng tanghalian at hayaan mo ang mga profesional na ayusin ito." May ilang engineer na tumawa sa kanilang mga bibig. Naka-cross arms si Mario Santos, ang senior lead ng proyekto, at malamig na sabi, "Mahal ko, hindi ito kitchen appliance ang pinag-uusapan natin. Ang sistemang ito ang naglalakad ng milyon-milyong transaksyon." Hindi na pangiti si Gloria, na natiling kalmado at matatag ang kanyang malalim na kayumangging mga mata sa gitna ng kaguluhang iyon. May kakaiba sa kanyang kumpiyansa, isang tahimik na tiwala na nagparamdam ng pagka-discomfort sa ilan sa kwarto. Inaayos niya ang strap ng kanyang bag at mahina ang sagot, "Sige." Pero kapag gumana ang system ulit sa loob ng 2 minuto, pagkatapos sundin ang payo ko, alalahanin mo ang sandaling ito. Tumawa ng malakas si John. 2 minuto, naririnig mo ba to? May 200 eksperto dito, 3 oras na ang nakalipas. Ano ang pakiramdam mo na isang nagde-deliver ng sandwich ang magsasolve ng problema? Ngumiti si Gloria ng bahagya. Hindi ito mainit, parang may tinatago siyang lihim na hindi pa pwedeng ibunyag. May kakaibang dating siya na nagpapos kahit sa pinaka-skeptical na mga engineer. Kung naaantig ka ng mga kwento tungkol sa talentong hindi pinapansin at sa kapangyarihan ng pagtitiyaga, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang isang ordinaryong pagde-deliver ng pagkain ay magpapasimula ng isang serye ng pangyayari na hindi inaasahan ng sinuman. 3 araw na ang lumipas mula nang mangahas si Gloria na itama si John sa harap ng kanyang buong team at ang pinakamasakit, tama siya. Eksaktong 2 minuto pagkatapos ng kanyang mungkahi, ganap ng gumana ang sistema. Bumalik sa normal ang lahat, gaya ng sinabi niya. Pero si John ay hindi tipo na tanggapin na may nakalampas sa kanya, lalo na kung galing ito sa isang taong ayaw niyang tingnan bilang kapantay niya. May degree siya mula sa MIT, mahigit 15 taon na sa industriya ng teknolohiya at kumikita ng $200,000 kada taon. Ipinagmamalaki niya ang pagiging isa sa pinakamahusay. Kaya ang ideya na napaglampasan siya ng isang delivery girl, hindi niya matanggap. "Nalalaman ko na kung sino siya," sabi ni Mario Santos na nakangisi habang pumasok sa opisina ni John. Pangalan niya Gloria Mendoza, 24 siya, nagtatrabaho sa 3 delivery app.
Nakatira sa murang apartment sa East Side. Tumigil siya para sa dramatic effect. At eto pa, huminto siya sa kolehiyo, third year siya sa kursong computer science. Napangangatwiran si John. Huminto sa kolehiyo? Bakit? Hindi niya kayang bayaran ng tuition, sagot ni Mario. Mula siya sa mahirap na pamilya, isa sa mga taong may malalaking pangarap pero walang suporta. Karaniwan lang, di ba? Hindi nila alam na hindi dahil sa mababang grado o kakulangan sa ambisyon umalis si Gloria sa paaralan. Isang napakabigat na sakripisyo ang ginawa niya. Noong 3 taon siya na-diagnose ang kanyang ina ng cancer. Sa harap ng napakahirap na pagpipilian sa pagitan ng pagtatapos ng degree at pagtatrabaho para sa gamutan, hindi siya nagatubili. Iniwan niya ang kolehiyo at nagtrabaho sa 3 trabaho para buhayin ang kanyang ina. Sa araw, nagde-deliver siya ng pagkain. Sa gabi, tinuruan niya ang sarili ng coding gamit ang mga libreng online courses. Ang mesa niya, isang karton na kahon. Ang lab niya, isang second-hand na laptop na binili niya gamit ang hiniram na pera. Nakatingin si John sa labas ng bintana ng kanyang opisina sa 23 palapag. Alam mo ba ang nakakainis? Sabi niya. Yung mga tulad niya, akong iniisip nilang pwede lang pumasok sa mundo natin at kumilos na parang kabilang sila. May sistema sa industriyang ito, may natural na ayos. Tumango si Mario na nakangisi. Oo nga, siguro natutunan lang niya ang ilang bagay online at sinwerte lang. Beginner's luck lang yan. Pero hindi nila alam, hindi swerte si Gloria. Napakatalino niya. Mag-isa niyang ginawa ang isang algoritmo para sa delivery route optimization na mas mahusay pa kaysa sa anumang meron ang TechCorp sa merkado. Habang trabaho lang ang coding para sa kanila, ginamit niya ito para mabuhay. At nagawa niya ito ng mag-isa. Nung Huwebes na iyon, nagdesisyon si John hindi para matuto kay Gloria kundi para sirain siya. Kinuntak niya ang bawat delivery company sa lugar, gumamit ng impluwensya at gumawa ng mga tawag. Bilang isang malaking kliyente ng korporasyon, malakas ang kanyang loob. Nagpanggap siya ng mga reklamo, sinasabing naging bastos at hindi profesional si Gloria. Bilang CTO ng nangungunang tech firm, isinulat niya, hindi ko papayagan ang hindi nararapat na pagtrato sa aming mga empleyado. Kinabukasan, nasara na ang mga account ni Gloria sa lahat ng 3 delivery platform. Nakakatanggap siya ng malamig at automatikong mga mensahe. Walang paliwanag, walang apela. Ganun lang kadali na wala ang kanyang tanging pinagkukunan ng kita. Tahimik na nakaupo si Gloria sa kanyang kusina, nakatuon ang mga mata sa lumalaking tambak ng mga medical bills na kalat sa mesa. Bumaha sa kanya ang alon ng pagkabigo at matinding determinasyon. Mga damdaming matagal na niyang hindi pinayagan sa sarili niyang maramdaman. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binabasa muli ang malamig at walang simpatiyang mga mensahe na nagsasaad ng kanyang suspensyon sa lahat ng 3 delivery app. Ngunit hindi takot ang dahilan kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang pumasok ang kanyang ina, si Carmen, na mahina pa mula sa pinakahuling round ng chemotherapy. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong nito ng mahinahon. Mabilis na nagkunwari ng matapang si Gloria. Walang ano-ano, inay. May konting problema lang sa trabaho. Aayusin ko naman. Yumakap siya sa kanyang ina. Naramdaman ang marupok na katawan na pinagdaanan ang maraming sakit pero nanatiling matatag. Ako na ang bahala sa lahat, bumulong siya. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, binuksan ni Gloria ang lumang laptop niya at nagsimulang magsulat ng code, hindi para sa pag-manage ng mga delivery o pag-optimize ng mga ruta ng driver, kundi para sa isang mas malaki at mas mahalagang bagay. Sa pagkakataong ito, ibinuhos niya ang mga taon ng nakatagong pagkabigo, pagtanggi at hindi napansing potensyal sa bawat linya ng code na kanyang tinatype. Nag-apoy si John Castillo ng apoy na hindi niya maintindihan.
Sa pagsubok niyang durugin si Gloria, hindi niya sinasadyang nagpasimula ng tahimik na bagyo. Ang galit ng isang taong matagal ng minura at tinanggalan ng halaga na ngayoy handa ng bumangon. Nang unang makita ni Gloria ang mga notice ng suspension sa app, pansamantala siyang nadurog, parang nanalo muli ang kawalang katarungan. Ngunit sandali lang iyon. Ang hindi nakikita ng iba ay hindi siya sumusuko, naghahanda lang siyang bumawi. Sa loob ng 2 linggo, pinagbalanse ni Gloria ang 2 mundo. Sa araw, naghahanap siya sa syudad ng kahit anong trabaho, paglilinis, pag-aalaga sa mga customer, kahit ano na makakatulong sa gastos ng gamutan ng kanyang ina. Ngunit sa gabi, siya ay nagiging isang ibang tao. Isang matatag at walang sawang developer, gumagawa ng isang revolusyonaryo. Ang pagtatangkang sirain ni John sa kanyang buhay ay nagdulot ng kabaligtaran. Nagbigay ito ng walang patid na lakas. Bawat pagtanggi sa trabaho, bawat hindi nabayarang bayarin, bawat mapanuyang tingin ng mga estranghero ay naging puwersa para sa kanyang lihim na proyekto. Isang gabi, bandang 3:00 ng umaga, napansin ni Carmen si Gloria na nagtatype ng mabilis sa dim na ilaw ng kanilang kusina. "Mahal, ilang araw ka nang hindi natutulog. Ano ang ginagawa mo?" Tanong nito, nag-aalala. Hindi tumigil si Gloria. Nakatuon ang mga mata niya sa screen. "Isang bagay na magbabago sa buhay natin. Magtiwala ka sa akin." Samantala sa TechCorp, nagdiriwang si John sa kanyang nakitang personal na tagumpay. Sa isang meeting ng team, ibinahagi niya ang kwento ni Gloria na parabang biro lang ito. "Tandaan niyo yung babaeng yun na nagtry magpakitang gilas nung nakaraang linggo?" Sabi niya na may smug na ngiti, yumuko sa conference table. "Ewan ko kung babalik pa siya dito. Tinawagan ko at na-blacklist ko na siya sa lahat ng delivery platform sa syudad." Tawanan si Mario Santos. "Perfect! Kailangan niyang malaman ang lugar niya. Hindi kami nagtatanggap ng insulto mula sa mga tulad niya." Ngunit hindi nila napansin si Jennifer Diaz, isang senior software engineer na tahimik na nakaupo sa gilid ng mesa. Siya lang ang nagdepensa kay Gloria noong insidente, na agad namang pinatigil at pinatahimik ng iba pang miyembro ng team. Ngayon, nang marinig niya si John na ipinagmamalaki ang sinadya niyang pagsira sa kabuhayan ng isang tao, may sumabog sa loob niya. Hindi nagsalita, tahimik na pinindot ni Jennifer ang record button sa kanyang telepono. Pagkaraan ng gabing iyon, hindi na niya matiis ang narinig. Gumawa si Jennifer ng desisyon na maaaring ikapanganib ng kanyang karera. Hinanap niya si Gloria sa social media at nagpadala ng pribadong mensahe. "Hi Gloria, ako si Jennifer. Nagtatrabaho ako sa TechCorp. Nandoon ako nung naayos mo ang system failure namin. Kailangan kitang makausap tungkol sa ginawa ni John. Pwede ba tayong magkita?" Nang mabasa ni Gloria ang mensahe, nagduda siya. Pwedeng bitag iyon. Ngunit mayroong katapatan at pangangailangang naramdaman sa mga salita ni Jennifer, kaya pumayag siyang magkita sa isang tahimik na cafe sa gitna ng syudad. "Totoo ba yon?" tanong ni Gloria, nagulat nang marinig ang audio recording kung saan inamin ni John ang lahat. Mas malala pa, sagot ni Jennifer na may matalim na galit sa boses. Ipinagmamalaki pa niya yun. Si John ay isang taong ayaw matama, lalo na kung mula ito sa isang babae. Hindi niya kaya ang ego niya. Ipinasa niya ang isang tiklop na papel sa mesa. Ito ang mga kontak ng pinakamalalaking kliyente ng TechCorp, mga kumpanyang umaasa sa aming mga sistema para magpatuloy ang kanilang operasyon. Kung may makakapagpatunay na gumagawa si John ng mga desisyon base sa ego at hindi sa teknikal na kakayahan. Kinuha ni Gloria ang papel, nanginginig ang mga kamay. "Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala."
Bumulong si Jennifer dahil naranasan ko na ang pinagdadaanan mo. Ilang taon na ang nakalipas, sinubukan akong tanggalin ni John dahil naitama ko siya sa isang pagkakamali habang nag-pitch kami sa mga investor. Ang dahilan kung bakit napanatili ko ang trabaho ko ay dahil may union rep ako at mahusay na abogado. Wala kang ganoong pagkakataon. Pero baka ngayon, kaya nating gumawa ng katarungan sa sariling paraan. Nung gabing iyon, muling nag-code si Gloria ng may bagong layunin. Hindi na lang ito simpleng tool, isang sandata na tahimik na umatake. Gumagawa siya ng isang makapangyarihang security auditing platform na kayang mag-scan ng corporate systems ng real-time at matuklasan ang mga kahinaan bago pa man ito magamit ng iba. Ngunit ang tunay na talino, sa kanyang walang tulog na mga gabi na diskubre niya ang isang nakakagulat na bagay. Puno ng kritikal na kahinaan ang mga sistema ng TechCorp, dosenang bahagi nito. Mga mahihinang puntos na lubusang nakaligtaan ni John at ng kanyang mga engineer. Natuklasan lahat ni Gloria. Sa sumunod na linggo, inilunsad niya ang unang yugto ng kanyang plano. Gamit ang listahan ng kontak na ibinigay ni Jennifer, gumawa si Gloria ng ilang anonymous social media accounts. Nagsimulang siya na makipag-ugnayan sa mga chief technology officers at lead engineers ng pinakamalalaking partner companies ng TechCorp. Ang alok niya ay simple at eleganteng. Libre ang security audits para sa mga organisasyong umaasa sa outsourced tech infrastructure. Hindi gumagawa si Gloria ng anumang iligal o madungisan. Siya ay isang matalinong dalagang nag-aalok ng kanyang kakayahan upang tulungan ang mga kumpanya na matuklasan ang mga mapanganib na kahinaan na nakatago sa kanilang mga sistema, mga panganib na kung hindi maaaksyonan ay maaaring magdulot ng milyong-milyong pagkalugi. Ang hindi pa alam ng mga kumpanyang ito ay marami sa mga kahinaang ito ay direktang nagmumula sa mga platform at produktong ginawa ng TechCorp. Isang gabi, napansin ni Carmen na sa wakas ay huminga na ng maluwag ang kanyang anak matapos ang linggo-linggong walang tigil na pagsisikap. "Kumusta ang proyekto, mahal?" tanong niya ng mahinahon. Umiupo si Gloria nang bahagyang yumuko sa likod ng upuan at ngumiti. Ngunit ang ngiting ito ay hindi tulad ng dati. Hindi ito nagmula sa kawalan ng pag-asa o pagod. Ito ay nagmula sa kaliwanagan, sa kapangyarihan, sa layunin. Mas maganda kaysa sa inaakala ko, inay. Mas maganda talaga. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, tumunog ang telepono ni John Castillo. Ito ang CTO ng Megacorp, isa sa mga pangunahing kliyente ng TechCorp. "John, kailangan nating mag-usap agad-agad. Kaka-receive lang namin ng external audit report. Itong report ay naglalaman ng malalaking kahinaan sa bawat sistema na ginawa ng team mo para sa amin. Sabi mo, wala raw ganitong mga problema." Napatigil si John, ramdam niya ang pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib. "Siguro may pagkakamali po, Ginoong Rodriguez. Nakapasa po kami sa lahat ng audit na ni-record." Nakapirma ang report sa isang security consultant na si Kay Mendoza. "Kilala mo ba siya?" Naputla ang mukha ni John. Halos mahulog ang telepono sa kanyang mga kamay. Kay Mendoza, si Gloria Mendoza, ang parehong dalaga na kanyang pinagtawanan, tinanggalan ng halaga at ipinagbawal sa pagtatrabaho, ay muling lumitaw sa isang bagong pangalan at malinaw na hindi na siya nagde-deliver ng pagkain. "John, nandiyan ka pa ba?" Oo, agad kong susuriin ito." Nang matapos ang tawag, nanginginig ang mga kamay ni John, hindi dahil sa takot. Hindi pa, ngunit may nagbago. Ramdam niya na nagkamali siya ng higit kaysa sa inaakala niya. At ang tawag na iyon, simula pa lang iyon. Hindi lang isang kliyente ang tinutulungan ni Gloria.
May mas malaki siyang layunin, sistematikong ilahad ang lahat ng tinatago ng TechCorp, mga taon ng kapabayaan sa teknolohiya, mga diskriminatoryong desisyon at ilusyon ng pamumuno na nagtatakip sa tunay na kakulangan ng kakayahan. Habang nag-aalimpuyo si John upang maintindihan kung paano nakuha ng batang ito ang ganitong espesipikong datos, si Gloria ay tuloy na sa ikalawang yugto ng kanyang plano. Hindi siya nagre-react, siya ang nangunguna. Ang paglitaw ni Kay Mendoza sa mga system logs ay nagdulot ng kakaibang reaksyon kay John, marahil pagkilala, marahil pagsisisi. Ngunit hindi na sapat ang paghingi ng tawad. Ang ilang pagtataksil ay napakalalim at ang ilang aral ay natututuhan lamang sa pamamagitan ng malalakas na konsekwensya. Lunes ng umaga. Pumasok si John sa opisina at agad na napansin ang tensyon sa paligid. Ang kanyang assistant ay mukha nang nakakita ng multo. "Ginoo Castillo, kailangan nating mag-usap," sabi nito. Halos bulong lang ang boses. 12 kontrata ang nakansela sa nakaraang 24 na oras. Lahat ng ito ay may kinalaman sa parehong isyu, kritikal na kahinaan na natukoy ng isang external consultant. Bumagsak ang puso ni John. 12 kontrata, halos 60% ng taunang kita ng TechCorp, wala na. Anong audit yan? Sino ang pumayag? "Walang sino man," sagot niya. "Isang consultant ang nag-alok ng libreng security evaluations sa aming mga kliyente. Tinanggap nila." Tumunog ang telepono. Si Richard Goldman ito, CEO ng Dataflow Industries. "John, tatapusin ko ang kontrata natin ngayon. Natuklasan ni Kay Mendoza ang seryosong problema sa sistema ninyo. Yung mga isyong sinabi mong wala. Mas malala pa, nalaman namin na alam mo na ang mga kahinaang ito 6 na buwan na ang nakalipas at hindi ka nagsabi." "Richard, siguradong may hindi pagkakaintindihan. Ang tanging mali," putol ni Richard ng malamig, "ay ang maniwala sa iyo. Ipinakita ni Kay Mendoza ang mga logs, John. Pinatunayan niyang nagsinungaling ka. Nilagay mo ang aming kumpanya sa malaking panganib." Click. Nakatitig si John sa screen, nangangatog. May mga internal logs siya. May access siya sa mga bagay na hindi pa niya hinawakan sa loob ng ilang buwan. Paano? Pagkatapos dumating ang isang email sa lahat ng inbox sa TechCorp. Pamagat, "Transparency at Integridad, isang mahalagang usapan." Ang mensahe ay mula kay Jennifer Diaz. "Bilang isang nagtrabaho sa TechCorp ng 5 taon, nararamdaman kong may moral na obligasyon akong ibahagi ang isang bagay sa inyong lahat," isinulat niya. Ibinahagi ng email kung paano ginamit ni John ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang karera ni Gloria Mendoza, hindi dahil sa anumang tunay na paglabag, kundi dahil sa pagkiling. Kasama ang audio mula sa meeting ng team kung saan nagtawanan si John tungkol sa pagban kay Gloria sa lahat ng delivery platform. Natukoy ni Gloria ang isang kritikal na error sa aming sistema sa loob ng ilang segundo. Sa halip na pasalamatan siya, nilait namin siya at winasak ang kanyang kita. Ngayon, ang mga parehong kahinaan na nakita niya ang nagdudulot sa amin ng malaking pinsala. Sa loob lamang ng 15 minuto, naging viral ang email sa loob ng kumpanya. Sa loob ng 30 minuto, kumalat ito sa social media. Sa loob ng 1 oras, nasa front page na ito ng lahat ng pangunahing tech blog sa rehiyon. Pumasok si John sa opisina ni Jennifer, pula ang mukha sa galit. "Ikaw ay tinatanggal," sigaw niya. "Paano mo nagawang lapastanganin ang pangalan ko?" Ngunit bago nakasagot si Jennifer, isang mahinahong boses ang sumingit mula sa pintuan. "Sa katunayan," sabi ng boses, "protektado siya ng batas paggawa at ikaw nasa malubhang problema sa batas." Siya si Gloria. Pumasok siya sa kwarto nang may tahimik na kumpiyansa kasama ang isang abogado at 2 reporter. Sa isang kamay, dala niya ang kanyang laptop.
Sa kabilang kamay, isang folder na puno ng mga dokumento at digital na ebidensya. Nagulat ka ba? Ngumingiti siya ng mahinahon. Narito ako upang isagawa ang security audit na sinabing hindi ako karapat-dapat gawin. Natunga nga si John pabalik sa likod. Hindi ka pwedeng nandito. Security! Tumawag ng security, utos ni John nang may galit. Sa tingin ko, hindi naman yun kailangan, mahinahong sagot ni Gloria. Hindi ako pumasok ng walang pahintulot. Opisyal akong kinontrata ng Board of Directors ng TechCorp para magsagawa ng full-scale audit matapos nilang malaman ang serye ng kapabayaan sa ilalim ng iyong pamumuno. Muling tumingin siya sa paligid, tila hindi nababahala. Lumalabas na kapag 12 sa pinakamalalaking kliyente mo ang nagkansela ng kontrata sa isang araw, nagsisimulang magtanong ng mahihirap na katanungan ng mga investors. Pumutok ang mga kamera, nagsimulang mag-record ang mga journalist na kasama ni Gloria. Lumapit ang isa at matapang na tanong, "Ginoo Castillo, totoo ba na ginamit ninyo ang kapangyarihan ninyo sa kumpanya para sirain ang karera ng isang kwalipikadong empleyado dahil lang tinama kanya sa publiko?" Natutulala si John, ang mga mata niya ay tumingin sa mga bintana ng opisina. Ngumiti ng bahagya si Jennifer Diaz na tila may alam. Nawala si Mario Santos sa kanyang opisina. Ilang empleyado ang nakamasid ng kinakabahan mula sa likod ng mga salaming divider. Ito ay hindi pagkakaintindihan, pabulong na paliwanag ni John. Binuksan ni Gloria ang kanyang laptop. "Masaya akong ipakita sa inyo ang mga natuklasan ko sa mga sistema ninyo," sabi niya habang konektado sa screen. 23 pangunahing kahinaan, mga isyong dapat na ayos pa noong mga nakaraang buwan. Ayon sa aming pagtataya, ang mga bug na iyon ay nagdulot ng hindi bababa sa 4 milyong dolyar na pinsala sa inyong mga kliyente. Puno ng detalyadong mga ulat, logs, timestamps, pagkasira ng sistema, lahat ay malinaw at hindi maikakaila. At ang pinakamasama, dagdag niya, ay gaano kalinaw ang mga isyong ito. Dapat nahuli na ito ng kahit sinong karapat-dapat na engineer sa mga regular na pagsusuri. Ngunit sa halip, pinabayaan ito. Naputla ang mukha ni John. Pumasa ang aming mga sistema sa lahat ng internal checks. Mahina niyang bulong. Ang mga pagsusuri ninyo ay mababaw, minadali at pabaya. Sagot ni Gloria na kalmado pero matalim ang tono. Mas binigyan ninyo ng halaga ang pagprotekta sa inyong pride kaysa sa seguridad ng produkto. Lumapit ang abogado ni Gloria. "Ginoo Castillo, ang aking kliyente ay nagsasampa ng kaso para sa paninirang puri, diskriminasyon dahil sa lahi at sinadyang panghimasok sa trabaho. Paano naman ang mga kliyenteng naapektuhan ng kapabayaan ng inyong kumpanya?" Usisa ng isang journalist. "Sila ay naghahanda na ng class action lawsuit. Umaabot na ang pinsala sa higit 8 milyong dolyar. Bumagsak si John sa kanyang upuan. Ilang araw lang ang nakalipas, hawak niya ang kapangyarihan, respeto at autoridad. Ngayon, pinapanood niya itong lahat na nagkawasak. Walang mga kontrata, walang suporta ng team. Nakaantabay na mga demanda, ang karera niya ay bumabagsak. "Bakit?" tahimik niyang tanong habang nakatingin kay Gloria. "Bakit hindi ka lang umalis?" Isinara ni Gloria ang kanyang laptop at hinarap siya. Dahil may kailangang patunayan na ang kakayahan, talino at halaga ay walang kinalaman sa lahi, kita o pinanggalingan. At dahil ang mga tulad mo ay naiintindihan lang ang pagbabago kapag ito'y dumating na may mga hindi matatawarang konsekwensya. Pagkatapos noon, lumingon siya at lumakad palabas ng opisina kasabay sina Jennifer at mga journalist. Iniwan ang lalaking minsang naniwala na siya ay hindi matitinag. Sumilip ang araw sa mga salamin ng makinis na corner office, ika-21 palapag sa taas ng syudad. Nakaupo si Gloria Mendoza sa kanyang mesa, nilalasap ang tanawin.
Ang logo sa pintuan ng salamin sa likuran niya ay nagsasabing Secure Code Solutions. Ang nagsimula bilang tahimik na paglaban ay ngayon isa na sa pinakarespetadong cybersecurity firm sa bansa. May 17 bagong kontrata tayo ngayong buwan, sabi ni Jennifer na pumasok dala ang folder ng mga proposal. 3 dito ay dating kliyente ng TechCorp. Nakipag-ugnayan sila matapos marinig ang ginawa natin. Ngumiti si Gloria, hindi dahil sa paghihiganti, kundi mula sa malalim na layunin. Napagtagumpayan niya ang sakit at ginawang pagbabago. At TechCorp? Tanong niya, bagamat alam na niya ang sagot. Tinatanggal si John noong nakaraang linggo, sagot ni Jennifer. Nawalan na sila ng halos 80% ng mga corporate clients. Nanganganib silang malugi. Pinipilit niyang sampahan ng kaso ang ilang dating kliyente dahil sa breach of contract pero walang nakikinig. Tumango si Gloria. At si John mismo? Nagkakaroon siya ng freelance consulting, sabi ni Jennifer na may ngiting mapanukso. Pero mula nang kumalat ang kwento mo, walang gustong makatrabaho siya. Halos blacklisted na siya. Mabilis ang pagbagsak niya, hindi lang sa propesyon. Sa tech community, malawak na kumalat ang recording ni Jennifer ng kanyang pag-amin. Ang lalaking dati itinuturing na higante sa industriya ay ngayoy halos wala na lang. Ang mga dating kasamahan na tumawa sa kanyang pagkahilig sa diskriminasyon ay nagkunwaring hindi nila siya kilala. Kahit si Mario Santos ay naglabas ng pahayag na tinutuligsa ang mga ginawa ni John. Pumasok si Carmen, ina ni Gloria, dala ang tray ng kape. Mukha siyang mas malusog kaysa dati, fully covered na ang kanyang treatment dahil sa tagumpay ng anak. Alam mo ba ang nakakatawa? Sabi niya, sinubukan kanyang sirain dahil inakala niyang hindi ka karapat-dapat sa kanyang antas. Ngayon 3 antas ka nang mas mataas sa kanya. Yumakap si Gloria sa kanya. Hindi ito tungkol sa mga antas, inay. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang talento ay walang lahi, zip code o pedigree. At kapag pumalpak ang mga sistema para protektahan tayo, kailangan tayong gumawa ng sarili nating sistema. Tumunog ang telepono. Ito ang National Technology Conference. Inimbitahan si Gloria bilang keynote speaker sa parehong event kung saan 5 sunod na taon na nagsalita si John. Ngayon, hindi na siya kasama sa guest list. Ngumiti si Gloria kay Jennifer. Sabihin mo sa kanila, tatanggapin ko. Kapag pinag-uusapan natin ang tunay na pagkakaiba-iba sa teknolohiya, hindi dapat ito limitado lang sa sosyal na inklusyon. Ito ay tungkol din sa mas malalim na bagay, ang teknikal na kahusayan. Isipin mo kung ilan pang komplikadong problema ang maaaring malutas ng mas mabilis kung titigil na ang mga kumpanya sa paghusga sa tao base sa mga stereotype at panlabas na anyo. Sa kabilang bahagi ng bayan, natututo si John Castillo ng aral na ito sa mahirap na paraan. Binuksan niya ang isa pang liham ng pagtanggi. Ubus na ang kanyang ipon. Ang marangyang apartment ay matagal nang naibenta, ginamit para bayaran ang mga demanda at tumataas na gastos sa korte. Ngayon, nag-iisa na siyang nakatira sa isang masikip na studio sa gilid ng syudad. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap ni John ang uri ng paghusga na hindi base sa kredensyal o alindog, kundi sa pananagutan. At ang bigat ng mga kahinatnan na iyon ay higit pa sa anumang sinubukan niyang ipataw kay Gloria. Hindi mo lang nalampasan ang pagtatangka niyang pahiyain ka, sabi ni Jennifer isang araw, habang pinapanood si Gloria na pumipirma ng maraming bagong kontrata. Ginawa mo itong sandali ng lakas. Tumingin si Gloria at ngumiti. Hindi iyon paghihiganti, sagot niya, katarungan iyon. At pagkatapos ng maikling pag-iisip, idinagdag niya ang pinakamahusay na uri ng paghihiganti ay hindi ang gibain ang mga taong nagtangkang saktan ka. Ito ay ang gumawa ng isang bagay na napakalakas, napakahusay, na mapipilitan silang makita kung gaano sila kaliit nung tinangkang patahimikin kanila.
Isang buong taon na ang lumipas mula noong araw na pumasok si Gloria sa punong tanggapan ng TechCorp at binaligtad ang laro. Sa isang kakaibang pagliko ng tadhana, napatunayan niya si John sa isang bagay. May umiiral nga na hierarkiya, ngunit ito ay hindi base sa lahi, pinagmulan o sa isang elite na universidad. Ito ay nakatayo sa kakayahan, karakter at tapang na ipaglaban ng tama, lalo na kapag walang ibang gagawa nito. Ang Secure Code Solutions, ang kumpanyang itinatag niya mula sa kanyang sala, ay ngayon may 45 empleyado. Karamihan sa kanila ay mga talentadong individual na minsang hindi napansin, hindi pinahalagahan o nilampasan ng mga mas tradisyonal na employer. Hindi lang siya nagtayo ng kumpanya, nagsimula siya ng isang kilusan, isang buhay na halimbawa na ang pagkakaiba-iba at kahusayan ay hindi magkakontra. Sila ay hindi mapaghihiwalay. Minsang sinubukan ni John Castillo na burahin ang karera ng isang delivery girl dahil hindi niya matanggap na mas kaya siya nito. Sa paggawa niya nito, nawala ang lahat sa kanya. At nang hindi niya namamalayan, tumulong siya sa paglikha ng isa sa mga pinaka-inobatibong cybersecurity firm sa bansa. Si Gloria naman, natuklasan ang pinakatunay na anyo ng tagumpay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkamit ng tagumpay na napakahusay, lampas sa lahat ng maaring maisip ng iyong mga kaaway na pinipilitan silang maunawaan ang katotohanan. Hindi nila kailanman nakita ang iyong tunay na halaga. Kung na-inspire ka ng kwentong ito ng katatagan, katarungan at pagbabago, siguraduhing mag-subscribe sa channel. Dahil sa huli, ang kakayahan ay walang kasarian at minsan ginagamit ng sansinukob ang pinakamalalaking pagsubok natin bilang hagdang patungo sa ating pinakamalaking kapalaran.